Si Kristo, may sinira talaga. Hindi niya sinunod. Alin ang isang sinira niya? Yung pangigili ng Sabat. Sabi niya, meron siyang kautosang hindi sisirain. Alin ba yung kautosang hindi niya sisirain? Basahin natin ang Lucas 24. Basa. 44. At sa mga awit, Dapat masunod niya lahat yun. Maghanap lahat sa kanya yung nakasulat sa kautosan ni Moises, sa mga propeta, sa mga awit. Kaya sa awit nakasulat, ako ay uunod! Nasa awit 22:6. Hindi tao. Tao ba raw siya? Binutasan nila ang aking kamay at ang aking paa. Natupad ba yan kay Kristo? Hindi. Ang ibig kong baga sabihin, mga kababayan, ang Panginoon Kristo mayroong batas na sinira. Yun yung hindi para sa Kanya. Giniba niya yun. Natupad lahat sa Kanya. Ngayon, nung nasa krus na siya, sabi niya, Ama! Naganap na ang lahat. Consumatum est. So, tinupad niyang buo lahat yung nakasulat tungkol sa Kanya. Hindi 10 utos yun. Basahin natin. 1:9 ng unang Timoteo. Basa. Ang aral ni L.A. Soriano puro kabuktutan, ginawa pa niyang suwail si Jesus. Sabi niya pa nga sa ibang aral niya, si Jesus ay may halay rin, paano sasabihin nilang sinira ni Jesus ang Sabat ipinagtatanggol niya nga ang sarili niya sa mga nag-aakusa sa kanya na sinira niya raw ang Sabat, lagi siyang nanggangatuwiran siya na di niya raw sinira ang Sabat, paano niya sisirain, sabi niya Panginoon siya ng Sabat, ibig kaya nilang sabihin stupido si Jesus, at tuwing Sabado pumupunta siya sa synagogue. Ang Lucas 24 verse 44, ito'y patungkol sa Deuteronomio 18 verse 18 to 19, ang taong si Jesus ang Masaya, hindi ang Kristong Jesus. Ang Masaya at Kristo ay ginawang isang individual sa ngalan ni Jesus, kaya klarado sa Deuteronomio 18 verse 18 to 19, na ang ipapatupad ni Jesus ayon sa Lucas 24 verse 44 ay ang mga salita ng Diyos na ibinigay sa taong Jesus. Nakasulat din ito sa Quran upang ipangaral sa mga tao at ang nakasulat sa mga awit 22 verse 16 ang crucify siya. Nakasulat din ito sa Quran, ngunit sinira ng mga bulan. Ang mga aso dito sa mga awit 22 verse 16 ay pumapatungkol sa mga disbelievers na mga Israelita. Ang uod naman sa mga awit 22 verse 6 ay patungkol sa walang halaga at o mababang uring tao, at sabi ng Diyos sa Deuteronomio 18 verse 20, ang mga propetang nagsasabing sinugo niya raw, na at di naman, ay dapat patayin, sila yung mga tumatag ng sekta na lumabas mula sa RCC. Labis na kabuktot ang aral, totoo, pag sinabing Kristo, wala siyang susundin batas kasi ang mga batas na ginawa niya ay para sa tao, hindi para sa kanya, kasi pag sinabing Kristo ibig sabihin niya ng Diyos na nagkatawan tao para makahalubilo ng personal magpakailanman sa kanyang mga nilalang, Emmanuel, Psalms 2 verse 7, Hebrew 10 verse 5, Proverbs 8 verse 22, 1 Peter 1 verse 20, 1 Corinthians 1 verse 24, ang nagsalita ng Ama naganap na, ay ang taong Jesus, hindi ang Kristo, dahil ang Diyos di mauuhaw. Gayun din, ang nagsabing, Ama ba't mo ako pinabayaan ay ang taong Jesus, dahil ang Kristo o Diyos ay di napapagod. Mayroon akong video kung bakit niya nasabi yan. Kaya ang susunod sa mga batas at mga iniutos ng Diyos ay ang taong Jesus. Kaya nga mababasa nyo sa aklat ng mga awit at awit ni Solomon kung paano labis na naghihirap ang taong Jesus dahil sa dapat niyang mga gawin, ngunit ang Kristong Jesus siya ang gumagawa ng mga gustong gawin ng Ama, dahil siya ang salita o verbo o action word, kaya kamangmangan na di 10 utos ang pinatutupad ni Jesus, sabi nga ni Jesus, sundin ang batas ni Moses at ang mga propeta. Ang 10 Commandments ay kabuuhan o kabuo din ng lahat ng batas yan. Kaya nga may caption o post ako, kung ano ang ibig sabihin ng 10 equals 2 equals 1, walang nakasagot niyan. Ang ibig sabihin niyan, ang kabuuhan o kabuo din ng batas o 10 Commandments ay ginawa ni Jesus na 2 Great Commandments na siyang buod ng batas ng Diyos Matthew 20 verse 37 to 40. Nakasana na dyan ang 10 Commandments at ang mga utos ni Moses at ang mga mensahe ng mga propeta. Ito ang katukoyan din ng Matthew 5 verse 17 to 20, at ang equals 1 ay ang salitang, God's will be done, kaya paanong sasabihin ng Iglesia ng mga Manalo at ni L.A. Soriano at ng iba pa na wala na ang 10 Commandments o ang Old Testament o di para kay Jesus na sundin ang batas dahil para raw sa mga makasalanan ito kung si Jesus mismo nagsabi na naparito siya para tuparin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, na para nga maging isang modelo siya,
Itong mga taong ito, nagsasabi na wala na ang Old Testament o Ten Commandments pero halos galing sa mga ito ang mga maling, paulit-ulit na pinauusig nila sa mga Katoliko, para pala pariseyo ang mga taong ito, ipinapangaral nila, pero ayaw nilang sundin. Ang 1 Timoteo 1 verse 9 ay pumapatungkol yan sa mga masamang ginawa ng wala pang batas, pero di porket wala pang batas ay di alam ng mga tao ang masasama, kasi nga nakasulat, yung mga wala sa Diyos di alam din nila ang mabuti, pero pag naitatag na ang batas na yan, pag nasuway mo ang dahilan kung bakit tinatag ang batas, ibig sabihin saklaw ka na ng batas na ginawa, tandaan nyo ang batas ay ginawa, para sa di makagawa ng masama at para panuntunan, sa kung ano ang mabubuti at kung ano di dapat gawin.